balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambula sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Panal, Joel Aksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ano daw? Ano siya, nagalit siya, di ba? This is the side that I Impatient. like. He's become impatient over yung matagal nang na-delay na roll out ng national ID na ang tawag nila niyan pambansang pagkakakilanlan, Philippine ID card. Ba meron ka na? Meron ako nito, 2 taon na to, hindi nire-recognize to kahit saang Naman. bangko, establishmento. Ayan. Nung register ka ng SIM card, yan ang ginamit mo? Hindi, yung SIM card ko kasi yung automatic na, Pre-registered. registered. Pero itong ID na to, hindi nire-recognize. So, ginagamit ko pa rin lisensya. Akala ko bang yan ang ating salvation sa red tape? Oo. Bookmark to pag nagbabasa. Na pag may ID ka, hindi mo na kailangan lahat yung iba-iba pang... Pagkatiwala kasi sa kung sino. na kung sino... Di ba, ang requirement, daming dokumento, lahat, ganyan. Oo. Pag may ID kang ganyan, pag nakita yung barcode mo, Hindi, tsaka, kahit anong government agency, titirahin yon, makikita na lahat ng ano mo dyan, kung NBI or what, ganyan yung idea niya. Ang primary goal din dito is to Nangyari bring ba? the people to the banking sector to Right. formalize Isa pa yan. their existence. Kumbaga, naglalakad ka sa lansangan, mapick up In ka sa other words ID. po, convenient sa mamamayan ang meron yan. So, sa banking system dapat, hindi ka na dapat hihinga ng iba. Hindi nila pwedeng sabihin na, passport yung ginamit mong ID, ay paso na yung passport na yan. Therefore, Hindi paso pa. na rin yung ID mo. Identification mo. Hindi ka na nag-e-exist bilang tao. Kasi yung passport mo, paso. Paso ka na rin as a person. Ganyan. Yan. Yung ID po is supposed to change all that. Yung ID na yan. And therefore, mas masarap ang buhay natin. So, less hassle, di ba? Napaka-hassle po yung kung ano ang Isang klase ID lang ang dokumento. kailangan mo. Dapat. Nangyayari ba yan? hindi. Tsaka yung nasa sa amelioration yung mga ayuda, di ba? Yung kaya Diyan na. Oo, padadala na lang sa'yo. Tinitrace ko nawala ako Dahil originally, Bangko Sentral, ang Print na. bag ng national ID. Tapos, nailipat yan sa NEDA. Okay. Okay. Na black hole na ako after NEDA Kasi Hindi ko na ang nakita kung ano pinatawag ng nangyari. presidente. DICT na ngayon. Sa DICT na. DICT. Hindi. At ang posibleng- nagsabi na nagalit ang presidente, ang secretary ng DICT mismo. Ay, si Ivan. Inamin nila na pinagalitan daw sila ng Pangulo sa sobrang delay ng national ID. Kasi dapat, by December of last year, ayon sa utos ng Pangulo, more or less, umabot na sa about 80 million Ang meron. ang nalimbag. Wala pa. Nalimbag, hindi pa yung Iba pang Nabigay. issue yung distribution din Iba pa yon. So, pero dapat nalimbag na by December last year. Nalimbag na to. O, yan. Marami na po nagko-complain at nakakaabot sa Pangulo na mga kababayan natin hanggang ngayon wala pa sila ng national ID. Kaya nagalit ang presidente. Ito mas matanong ko Okay. Yan bang purpose ng ID na yan? Are we getting there? Yung sinabi ko nga sa iyo, pag may ID ka, Dumami ba ang participation sa banking sector? isa yan. Tsaka yung mga iba pa na, kasi pag yung ID na yan, yung datos, naka-input na dapat dyan. Di ba? Anong kulay ng iyong salawal? Ay, hindi naman pala. Hindi. Lahat po ng datos. Maski nga yung NBI, eventually, dapat nandyan na. Kung may record ka, marireflect dyan. Hindi ka na Dapat. pupuntang kukuha ng clearance. NBI, Ayan ka na, police nakakarga na. clearance, barangay clearance, and everything. Okay? Pero lang po, kung napakasailan nung inyong kakailanganin na, halimbawa, nag-a-apply ka bilang agent, secret agent. May mga, vera na lang kung ganon. Okay? Very, Kamukha ko very na secret agent. malalagalag. Yeah. Pero lamang yung mga ganong kasensitive na ano. Pero yung mga ordinary transaction,
dapat pasok na yung national ID. Wala ka ng iba pang kailangan. Yun ang mas mahalaga sa akin na hindi nangyayari. Hindi nga, kasi kahit yung halimbawa, ewan ko, merong mga tao na nagsasabing tinanggap na ng ibang bangko ito. Pero ang primary dyan, halimbawa, ang Land Bank, hanggang ngayon, hindi pa nagbago ng polisiya. Sila po ang unang nag-reject ng mga taong gumagamit ng national ID para magbukas ng account. Dahil daw, walang signature. Ayun. Walang signature? Therefore, hindi sila tao. Ayun. Yun- Meron hong kasing iba pang project ang DICT. Yung tinatawag nilang digital version niyang Philippine Identification System Cards. Yan yung Okay. PhilSys ID. Yes. No? Magkakaroon daw ng digital version yan. Yun nga, doon, mas madali mong gawin, yung sinasabi ko, na lahat ng iyong pertinent. Kung mag-a-apply ka, whatever, anything, yun na lang ang titignan. At napakadali na para sa iyo. Okay? Ang sabi po ni Secretary Ivan Jan, ano ba pangalan? Uy! Ivan Chan, nagulat ako. Sino si Ivan Chan? Ivan Jan. Uy, Ivan Uy. Ang mga issue daw po, diyan sa napumipigil diyan sa paggawa niyan, na napaka-conveniente sana sa atin. Biometrics data na kinolekta po ng Philippine Statistics Authority. Right. Kasi naka-ano rito, Philippine PSA office eh. www.psa.gov.ph. Ang sabi po ng secretary ng DICT, poor job. Ang PSA. Poor job. Nasisi pa sila ngayon. Nasisi pa ngayon. Ganun talaga yan. Garbage in, garbage out yan. So, kung masama yung data, biometrics daw, na nakukuha nila, hindi nila magagawa yan digital. Okay. Yan pong biometrics, kasama din yung photo nyo. Okay. Kaya, Dito naman yung photo. in an ideal world, kapag nagpunta kayo sa isang government office at binigay nyo yung ID nyo, Hiding to. pakikita na nung pati itsura nyo. Oh. Hindi. Sabi ko nga, pati kulay na sa lawal. Ano yung nagpatagal? Kasi remember, nung 2022, ang sabi ng Pangulo, masyadong mabagal nga itong national ID. So, nagpagawa siya ng alternative habang iniintay yung paglimbag. Kasi alam natin, mabagal yung Which is the bagal yan. digital version. Oo. So, yung na merong kang parang, ano ba yun? Code. Oo. Yun na lang, na pwedeng i-scan. Walang report on the effectivity of that because from what I hear, it has not been effective. Hindi tinatanggap ng ibang mga establishments kasi either hindi nila kayang i-scan or may problema sa transmission or may problema pagdating dun sa PhilSys itself, walang data. So, Okay. now, marami na namang, we're parang reinventing the wheel. Okay, next simula na solution naman tayo sa again. bago, sa back to square one. Yun. Ang isa pong problema na sinasabi, yun daw hong mga kontraktor ng Philippine Statistics Authority, yung kanilang tinatawag dyan sa IT, sa larangan ng IT, ang tawag dyan service providers. Okay. Dito sa amin sa Carambola, kontratista lang yan. Service providers daw. Gumamit ng mga mumurahing webcams na low resolution. And therefore, ang sasama ng mga image na na-produce. Poor quality image sa biometrics. Kasi po kailangan yan. Tinipid? Ano? Sinasabi? Hindi tinipid, dinaya. Dinasa. Aray. Buti pa yung tinipid eh. Medyo, Ibabayaran kita Swabe na pa ganitong quality, very high. Di ba? So, kailangan mo na mamahaling gamit. Para mangyari yan. Di ba? At mabibilisan. Pag hindi mo kumbaga sa kalsada, kung dapat 12 inches yung kapal ng semento, para magkaroon si congressman, gagawin mo na lang 6 inches. Ganon. Akala ko titipirin mo yung project. Yung 12 inches na kapal, you were describing yung muka. Pero sige. Well, Sorry, hindi nakikinig. Pasensya na po. Pasensya na. Hindi, Trixie, tingin ko yung 6 inches na kapal na mukha, sisiw yun.
12 nga. 12 na yun. Oh. 12 yan. Kahit 6 inches yan. Di po, 12 yan. Okay, sige. So, napagalitan na raw po sila ng presidente. So, ang paplano raw ngayon ng DIC, Ano ang plano? Yun na lang. i-roll out na yung digital IDs for 80 million people before the end of the year. Uy, Disyembre na yan. Before the end of the year. Digital lang naman eh. Okay. Hindi pa yung Kahit for image, pagtsatsagaan na yan. Sige. the second round na to, ha? At ang mga printing pala, PSA pa rin. PSA. Ang printing and distributing ng, Pa rin, physical NEDA nga, copies, ano. PSA. NEDA nga yan dati. So, mahaba-haba na yung Marami ng pinagdaanan nito. Oo. Ang digital pala, ang DICT. Yan. Okay. Daming problema ng DICT, ha? Kawawa naman si Sec Ivan. Ang number one kasi dyan sa yung sinasabi ni Parin Joel, yung ayuda. Oo, yun. Napakadali. Kung nasa iyo na lahat ng data. Maski ang gobyerno, baka ipadala na yan. lang sa'yo ng digital. Ang dami na ngayon digital. Yan Sipin po. mo sa law enforcement. Kasi titipid ang bababa ang administrative cost ng mga ayuda. Yan po asita sa ating mga tinatawag na social amelioration. Yung social amelioration, mataas na salita, highfalutin words. Para po sabihin yung dole out. Okay? At yan, kailangan naman talaga ng nakakarami nating kababayan. Dahil po, for the mere fact na napaka uneven ng income distribution dito sa atin. Oo. Nagpapasasa yung mga nasa taas. Alam mo, bilyon-bilyon ang kinikita ng mga top 1%. More than 50% po sa atin na below poverty line. Kung tutuusin, kung talagang tutuusin. Although sinasabi nila 40. But in reality, that's more than 50%. Nasa poverty line. So, kailangan po yung pera na binabayad na tax dun sa mga may konsensyang nandoon sa taas, nagbabayad sila ng tax, bibigyan po ng konting parte yung mga mahihirap. Yan yung amelioration. Yan yung government intervention sa poverty. Hanggang ngayon, kailangan natin yan. Pero ang criticism dyan, napakataas ng administrative cost niyan. Ano ibig sabihin? Para mapabigay yang ayuda na yan, mahigit sa kalahati mapupunta sa administrative cost. Aray, no? Samantalang kung merong ID at merong digital at nandoon na padadaanin yan via electronic transfer. So, matututo pa nang gumamit ng cashless. Correct. Ito mga mahihirap na to. Ang laki pong kabawasan. Ang hindi pa. Pero ang kikita yung IT, yun ang ayaw ng mga barangay. Meron Yung pa. mga IT camp. Yung link up, halimbawa, ng ID system with other agencies, such as but not limited to GSIS, SSS, BIR, at saka yung statistics authority itself, yung things like status, address, and all that, automatic na. Imagine yung bilis. Sarap po, no? So, very convenient po sa public. Mukhang yun ang ayaw nila eh. At mahirapan pa yung mga teroristang recruiter dyan. Musta tayo, kaway-kaway naman dyan. Naaway niyo pa si Inday? Ay, oo. Sobra. At saka pinapatulang ng Sinong traditional. Inday? Si BP. Oo. Lahat ng press release na bakbak kay Vice President. At tawag po namin dyan sa ating Vice President, Inday lamang. Dahil yan ang gusto niya. Kinakarga ng lahat ng media. Mukhang loaded kapag bilang pong veteranong newsman. Pag ganyan ang... Naamoy mo kaagad yung karga. Kuwan ko na yan ramdam ko na yan. Na may karga. Kasi magmula nung ako'y natuto akong maging newsman. Ang lagi binabakbaka ng presidente, hindi naman vice president. Why all of a sudden, ang vice president ang target, hindi presidente? Bakit?
Diba? Who's behind this? Alangan na, baka sasabihin ng iba, kamag-anak ng presidente. Ewan ko. Ganito na lang. Oh, hindi na- Interested parties na Hindi kasi Ano, bakit ayaw interested sila bakbakan sa ng ano? presidente? Well, Kung interested party nga siya, naman. dapat pati presidente. Hindi, interested sila dun sa Sa na vice hindi president. mag-survive yung sa politika ang bise. So nag-iisip yung mga ibang tao, baka kamag-anak ng presidente yung nagpapabakbak. Hindi natin alam. At wala tayong information dyan. Although yan ang mga sinasabing speculation. Na tingin ko reasonable naman mag-speculate, pero wala pang ebidensya yan. Yun lang sasabihin ko dyan. Mas maganda yung may ebidensya. Kanina binanggit mo yung GSIS. Uy! May Meron bagong balita press si- release ang GSI. Nakakuha ko ng press release na naman sa GSIS. Oo. Sipag. Si Sumo bang? Oo, si Sumo na. Pero hindi na niya retrato ang pinadala. Aba? Retrato na ng gobyerno. Nakikinig na karambola. Oo, yung government building, sabi ko, napaka-staid naman yan, lalong hindi gagamitin yan. Ano. Government Pero yun na nga, building ng ang GSIS. bumili sila ng property. Teka, nakalimutan ko saan eh. I think, Property na naman? sa Santa Mesa, gagawing housing development, low-cost housing. Kikita na naman. Sino kikita dyan? Kaya nga nakita ko yung PR. Hindi ko alam kung Ano kaya bakit gagawin ko meron na dito? tayong national housing, meron na tayong human settlement. Correct. Bakit ang GSIS sumasaw-saw pa dyan eh? Hindi ko maintindihan yan. For their members. But yung pera hindi nila ibigay dun sa talaga nakakaintindi niya ng housing. At tapos, dedicated sa mga members ng GSIS. Ito naman paring ko. Bakit sila mismo ang dapat magtayo niyan? Addressing a critical need because of the backlog of low-cost housing in the country. Sure. So ginagamit nila yung... Trabaho ba ng GSIS yan? Sure. Diba, ang GSIS dapat pinalalaki yung pondo ng ating mga retirees ng Oo, government, sa government. service. Oo. How does this work? Ay, yun ang hindi ko Yung alam. pag-develop ng housing, kikita ba yung ating mga retirees dyan? Lalaki ba yung pondo para sa kanila dyan? Hindi, tsaka ilan lang yung bahay na yan. Ilan ang members ng GSIS. Isang naman, Paano mo pipiliin yung makikinabang dyan? Ang mas gusto kong marinig dito sa GSIS ay inayos na sana nila yung mga na-scam sa kanila. Ayan. May mga lote dyan. Hindi na natin banggitin kung saan. Meron pa po sinasabi si Jonathan. Yan. Utang dyan Yan. sa GSIS na hanggang ngayon, Hindi pa nasisingit. asan ba inventaryo natin? ayun naman na, dinadivert Or na nga yung even attention ng worse. tao eh. Nilagay niyo, titinuon niyo pa Binalik ron. niyo pa. Basta ito ay baby steps addressing the housing backlog. Baby steps going backwards. Parang coconut Saan tayo water papunta din yan, sa baby tsaka, steps na to? tsaka ice cream. Ayan ang gusto ko sa'yo. Ang galing mong dumepensa na hindi naman talaga depensa. Parang sinasampal mo nung kaliwang kamay mo eh. Akala mo dinidepensahan. Pero, Well, that's it. Depends. Kaysa naman kahapon din, ito, meron na lumapit sa akin, gustong tulungan daw yung ating secretary sa DNR, sa environment. Para? Dahil she is being unfairly pilloried at Pilloried! oh, well, that's a incredible word ka. Sabi ko, anong pilloried binagsasabi mo? Binabanatan siya sa masungi, sa plastic, sa Na hindi naman niya. And, tapos, inulit-uli yung, she's a good person, Okay. that's one, but may bagong pangalawa. She She's new to this politics. Oh, may nagtatanong dyan, asan daw si Boss Jonat? Ayun! Ito na. Andito. May emergency po Tingnan na kailangan. Paayos lang na habang inaayos yung camera. Okay. Good morning. Good morning. Oo. Saktong-sakto kayo sa Pero tama-tama ka lang sa exciting na topic. I was listening to Yung your, NAIA privatization Yun. po ang susunod. before that. Teka, bitin pa yung Okay, pare. environment. Hintay. Yung tungkol doon sa number one muna yung tungkol doon sa ID. Alam mo, 10 beses nang ano to? Sampu lang. Oh, yeah. Lang na Hindi lang efficient na eh. hindi Yung lang kulang. ng panahon ni President Duterte to eh. Oo. Kasi national ID has been a national ID program for a long time. Kaya nga, Ngayon, nung yan, kay President Duterte, pinabilis ni President Duterte yan. Ang naging Kaya nga problema, nakuha ko yung Wanted ID. actual printing. ang Makita. naging, di ba, doon nga nagkagulo si Procopio at saka si Ernie Bernia. Kaya nawala si Ernie Bernia eh.
Oo. Oo. Kasi sinasabi niya, hindi, bakal naman ito, et cetera, et cetera. Sino sinabi niya? Oo. Kasi itong PSA is under NEDA. Okay. Oo. Di ba? So, nagkagulo. So, pinabilis. Nung i-print out na yung what was available as information, nagkagulo rin. Ayun. Kasi hindi nila malaman kung kanino nila ipapaprint out. Apo ba ito o BSP or whatever. Okay. Nagkaroon ng Private sector ba o? Procopio eh. Procopio Oo, sector. Procopio sector to eh. So, Understood. so napunta doon. Tapos, ang BSP ayaw nila sanang tanggapin yan. Oo. Ang Problema kasi. hindi, they cannot even do a lot of other things na eh. So, pinasubcontract nila. Yung subcontractor, patay. Doon nagkagulo Yun na. ang tumibak. So, another issue yan. Ngayon, hinahabol ngayon ni na Secretary Ivan. Kasi PSA at saka nag-away din yan. PSA versus DICT. Masama daw ang Yes. data. Alam ni Trixie yan. Sabado ng data. Walang The best efforts naman ng DICT Oo. dyan talaga, but they're working with really bad Yes. material. Sorry na lang. Walang security features. Ang napapagalitan tuloy, DIC. DICT kasi sila yung nag-aayos. Kasi sila nag-aayos. Kaya ang sinasabi ngayon ni Sec Ivan, sige, mag-digital na lang muna tayo. Pero maganda Yun nga idea yung eh. QR code. Magandang Oh, idea with yung the QR code, etc. Para lang mapunuan ito kasi nagiging issue na nga, malaking issue na nga. But Eh, lahat daw ng they're Pilipino still meron just, naman cellphone eh. Hindi, but they're still just working with bad data dahil yung data nasa Ayun na Philippines. nga yung Nasa garbage PSA. So in, pag garbage scan ng QR Ayun, code mo, wala. no data available. Yung nagkakaproblema sa ganon. No data available? No data. You don't exist? Kahit rehistrado ka. Oo. I am here. Ang sama pa ng retrato I mo. don't exist. Ngayon, in addition to all of these things na nangyari, papasukan ka pa ng mga kanino ba talaga, dito ba yan, dito. Sinong responsible? Wala na yan. Para rin yan yung pinag-usapan nga na Kay Inday. yung kay Inday, kay Bibi. Bakit siya ang Hindi. binabanatan? Tingnan mo kung sino yung mga bumabanat muna. Di ba? Ang malalakas na bumanat yung mga kalaban niya eh. Sa 2028. Ang layo. Eh, layo pa. Oo. Aga naman. Yun ang mga malalakas So, bumanat. hindi ka mag-anak ng presidente? Well, yung kamag-anak. Eh, kasi yun ang sinasabi nila eh. Yung kamag-anak ni pan-start na lang na yun kasi nag-usap na naman yan eh. Nag-usap Pinag-usap na sila eh. Oh, so what? Pati. Sino? So, Who is behind all this? sinong bumabanat? Si Model. Moodle. Oh. Yung si Castro. Si Castro. Okay. Oh. Pagkatapos yung isang voluntary contributor. Oh. Marami pa ngayon tungkol sa confidential funds daw. Kaya nga, doon lahat pumupunta. Pati yung Sa social media, meron ng ganyan. Davao Money Eating Eagle. Money Eating Grabe. patapos. Hindi, Taga Davao daw yun. pati yung ibinigay na on the basis of a memorandum circular that was arranged for purposes nga of sharing of information, etc. and everything, na ibinigay ng Office of the President sa Office of the Vice President na assistance, question pa yun. Teka, may tanong ako sa iyo. Sino ba may kakayahan na mag-launch ng social media campaign against Sara? Yung may pera. Hindi po ordinaryong tao yan. Yeah. There's an obvious campaign in social media against her. Yan nga yung mga sinasabi ko sa iyo, money eating eagle. Dumami nga yung trolls, mga walang Di muka. ba? Sino ba meron yan? Sino ba Sabihin yung ninyo kung sino yan. Sino ba yung kayang magpadami ng SIM card ng hindi rehistrado? It goes back to the SIM cards. naman, Trix. Okay, magbabalik ang karambola. Oras natin, 9:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Balik ang karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. You're saying, are we losing the war? Yes. Losing the war here. We are losing the war dahil si Parin Joel. Nakita mo. Hindi, Masikip ang Amerikano. Amerikano. Masikip. Amerikano. I am, Happy birthday. this is based on the proposition that Hindi. the children of the farmers don't want to be farmers anymore. They Kaya want to... masikip ang Amerikano. Masikip ang Amerikano. Kailangan. Pagka ganyan yung salita, dapat ano.
Ang masikip Amerikano. Andyan na ang pansit. Maikli pare, din ah. dapat. Andyan Sa na ang ating, pansit. Nandyan na. Hindi, kasi birthday niya. Birthday niya. Kailangan Happy masikip ang birthday, Boss Amerikano. Joel. Hindi dahil sa idol mo yung ano, Hindi. Hindi, Yung- hindi. yung nagmamasikip. Yun nagmamasikip. Kino-cover ko lang sila, dala ng hanap buhay ko. Pero yun. Hindi dahil sa idolo mo Yung siya. isang kaibigan natin, hindi na pwede masikip Amerikano nun. Muscleman yun eh. Ay, Ay, hindi. uy, binati rin ako. Oo, Sir hindi, Mike Toledo, thank you sa greeting mo. yeah, thank you. Pero greeting na lang ba yan? Okay. Sige. Pero mabalik tayo dun sa DNR. I was telling Bakit? them, Kong Jonat, nilapitan ako sa kaibigan ko na PR nga. Uy, being unfairly pillorid naman si pillorid po, parang binabanatan Masyado si naman daw. Secretary Tony. Binatakbakan. Julie, si Secretary Tony Loizaga ng DNR. She's concerned, she is committed, at yun na nga, she's a good person. At She's a science-based professional. inabot daw niya, lalo na specifically problema sa Masungi, nandun na daw yun, and they're trying to make solutions. Ano, Kung ganun po na science-based basis. ang kailangan good person sa gobyerno, wag natin banatan. Kailangan ilagay natin sa gobyerno puro pastor at pare. Bakit naman? Para Oh puro my good gosh, person. what a Kung yun lamang po ang... Good intentions, hindi hindi ba- kung ang argument, good person Based on yan, that. at wag na natin banatan. Ang importante ho rito, may nangyayari ba sa DNR? Well, actually, na sinabi ko sa kanya, look, hindi na to makukuha sa messaging o PR. Kailangan, she has to go in front, take the bull by the horns, and make, yung And talagang get things achievements. up. Talagang something has to happen. Even good people need to have accomplishments kung nasa gobyerno. Yo! Ayan, oh. Si Secretary naman, accomplishments. Sa bagay, yun ang kailangan nga siguro. Kailangan may gawa. Whether it's plastics, whether it's masungi, whether it's oil spill, whether Ang it's... sabi ni Trixie, accomplishments. Hindi po accompaniment sa foreign trip. Hindi po most Sinabi ko traveled. yan, Accompaniment. Alam mo, sabi ko, masama yung branding ng bossing mo. Science-based, well-traveled. Patay na tayo dyan eh. Kailangan, Oo nga, ito. kailangan ma-address yan. Sabi ko, At nilalapitan ka ng PR. hindi kaibigan ko baka daw makatulong tayo. Kilala ka rin eh. Gusto ko Kilala rin ka, lapitan. kilala ka nun. Yun nga lang, Parang- para ka hindi daw lapitin, sabi niya. Oh, parang si paring Joel lang. Alam mo, daw ang iba lang ako, lapitin lang ako ng Nang? hindi lang. Kilala ko Nang? rin siya. Lapitin ako ng swerte. Akala ko. Hindi ng PR. Ako lamok lang. Alam mo Lapitin ba, ka ng lamok. parang, Hindi, kasi alam mo, mga mapupiting tao, Lapitin. ganyan talaga, lapitin ng lamok. Pero anong sabi sa'yo, paring Joel? Lalapitan din niya sana si paring Conrad, kaya lang parang mukhang... Hindi lapitin. Mukhang suplado. but here's the thing, ang gusto ng solusyon, mahilig tong gawin ng mga some government officials. Let's put together a summit. Summit. Ayan, yan. Then the media... Oh my get gosh, together. Sam. Form a council. Yeah. Ayan, yan. Ito na naman tayo sa council eh. talking, Puro we're tayo doing- ideya, wala mag-i-implement. Technical working group. Do a study. Technical work. Ayan, Yan. do a study. Yeah. Mahigit sa taon Make na dapat. work. As if doing something. Okay. Ayan. So in fair daw, because she's a good person. And the final, she's new to politics, to all of this. These things, This. So, let, Wow. Ma, 1 year Wow. na. give her some time. Parang ganon. Sisingit ko lang to. How much time? Meron daw 5 grupong atat na atat dyan sa NAIA. 5 potential bidders. Wow. NAIA po, pa-privatize daw yan ng DOTR. Okay. Okay? Limang grupo daw po. Siyempre, nangunguna dyan yung Manila International Airport Consortium. Okay. Sino ba yan? Ito po yung mga real estate companies. Aboitiz Infra Capital, AC Infrastructure. Sino yun? Ayan. Ayala. Emerging Dragon, Lucio Tanyan. Reclaimed area. Alliance Global, Andrew Tanyan. Okay. Masikip yan, masikip. Masikip ang Mercano. Sige mga Amerikano yan. Udya, sila yung unang-una dyan. Okay. Udya. Yung anak lang yun. Oo. Yung isa maluwag ang Amerikano. Wala, no? Amerikano. Hindi nga, baka nakabata pa yun eh. Alam mo yun, yung Oh, lounge. nakabata. Nakabata yan. Doon sa Spain kasi. Oo, ganun. nakabata. Habang nabako ka, Oo, nakabata ka. nakabata. Philinvest Development. Oh, good channel yan. JG Summit. Nako, kay Kuya Dek to. US-based Global Global Infrastructure. Diyan po naglagay ng 500 million.
Ang, dollars ang GSIS. uy, akalain mo. Global. Sino ba yung mga ibang ano? At yung iba pa ay Asian Airport Consortium. Oh, di natin kilala to. Spark 888 Management. Ayan. Ito yung mga mukhang Flores eh. Oh, hindi, ano yan? Ang tawag doon, di ba meron sa election, so and so on. Others also run. Yung mga Ito mga also run ito. Alam mo na kung sino mananalo. India's GMR. Megawide. Megawide. Ito yung Cebu. Sila Louis Ferrerian at sila... Oo. Pero ito ang surprise. Sino? San Miguel Corporation. 15 years daw po, This makes everything more interesting. extendable by another 10 years. Habang may Bulacan, nandito rin sila. At ang annual passenger capacity, kailangan mapaakyat Two. sa 62 million a year from the present capacity of 35 million. Okay, may tanong ako. How is that going to be enforced? Ang Dun sa hirap nga nun Kasi ginagawa natin, this is the funny part. Ginagawa natin terms yan dun sa bidding. Okay? Okay. So, sabi ng Supreme Court, yung terms ng bidding, once na publish yan, are considered written into the contract. contract, Okay. yes. Now, what I want to know is what is the penalty clause? Yan. Pag hindi mo napaabot sa 62. Kung hindi mo nagawa yung yan sa... Hindi, pipilitin lang nila yan eh. Ang problema dyan, magkakasikipan. Oo. Kasi kahit na gaano kalaking terminal mo, kung iisa lamang ang iyong runway, Ayun na nga eh. maiipon lang yung pasahero doon sa terminal. Hindi. So, ang mangyayari niyan, i-adjust. Ang- 2-3 years ang down the terms, road, ang 4, 5 years. terms, Sasabihin na ano. Adjustable Oo. Merong term May mga kasi ano, sa mga contracts ano yan. na hindi na siya applicable. Applicable. Dahil hindi na natin Kasi po ito, fulfill yung itong contract. privatization na to. Ayaw naman to ni Secretary Bautista. Okay. 170 billion daw ang gagastusin ng Nang? nung makakakuha. Maglalagay tayo ng... Pero yun, di totoo yun. Maglalagay ng rainforest dun sa mall. Rainforest. Madali lang yan. Pasyalan. 62 billion. 62 Saan sila kukuha ng lugar? 62 million. Sila Gagawin Hindi runway mall, Meron sinasabi ko mga sa'yo gobyerno eh. somewhere there. Somewhere there. Gawin na lang. Tsaka Kunin yung ano. mataas. Alam ko na, kukunin yung Villamor Air, yung Villamor, Tsaka tatanggal. yung Villamor kasi. Yung natitira sa Villamor headquarter Air ng Base. airport, kukunin nila yun. Ayun, yung Tatanggalin Hindi nila natin dyan yung sisingilin yung Resorts World? O naman nagtayo na nga ng tulay yun eh. tulay na nga. May tulay na nga yun. 1 billion daw yung ginastos doon na walang gumagamit eh. Tatanggalin daw nila doon yung mga yung mga private hangars, etc. and everything. Doon kayo lahat, doon kayo Doon lahat ang terminal lahat. Doon kayo sa Sangli. So magkakaroon ng terminal. Lahat 'yan. So dadaming terminal, lalaki yung mall. Magiging mas mahal pa dun sa Sangli, para sa Clark. Totoo yan. Para ma-workout. Hindi, tsaka ang pwedeng, in the ultimate analysis, ang pwede nilang gawin dyan, mag-double counting sila. 62 ba hinahanap natin na million passengers? Oo, 35 times 2, kaya 67 na yan. 35. It's a number. Malati yung math. Lumalala yung Magic math. Mahilig Hindi tayo. magic mic. Magic math. Correct. Mahilig tayo sa statistics. Okay. Napakagaling nito. Babantayan ho natin to kasi paborito natin ito dahil may mga naghahangad. Ang nakikita natin dito kasi, ang mahalaga dyan sa NAIA, pag nagsimula na, nagbukas na yung Bulacan Airport, this is going to be a real estate venture. Napakalaki po niyan. Hindi pa ba? 800 hectares? Malaki. Kasi laki halos yan ng Ayala Makati. The whole. The same, yung Ayala project po portion ng Makati with all the Forbes Park and Dasmariñas. All of those. All of those. Yan po kasi kung 800. Napakalaking. Trilyon na real estate venture yan. Baka mangyari, parang nangyari dun sa, dati dun sa BGC. May nanalo, tapos nag-turn around, Nag-take over. binigay na Na walang Sige pera namang wala nilagay. Wala Sa'yo namang na pera yan. nilagay. Sa'yo na. Sa'yo na yan. Nagkakagulo daw dyan, pare. Kasi ang tunay na mas malaking, yung Fort Bonifacio Development,
ang tunay na malaking share dyan, ang government. Yung dalawang private sector po, ang malaking share dyan, yung Greenfield ng Unilab Group, Okay. yung campus. Yung Ayala, sila pinakamaliit na share. Dumating sila doon, nilagay lang sila doon para, for the name. Okay. And the reputation, and of course, maybe the knowledge of real estate development. Hindi na natin matatanggi na kakaiba yung ginawa ng Ayala sa Forbes, Makati. mga ganyan, mga ganun, lahat. They created an elite. No? At lalong lumawak po yung gap between rich and poor dahil sa mga projects. Mga projects nila na yun. Nagkaroon ng snub appeal. Yan. Snob Yeah. appeal. Snub appeal. Dati walang snub appeal. Medyo, ano yan. Up. Yeah, sila nagsimula niyan, snub appeal. Okay. Okay. So, And then clip. meron ngayong bakbakan dyan sa loob pala ng Ford. Kaya nga nabago na yung presidente ng BCD. Tinanggal na si Eileen. Si Ma'am Eileen. Sa Si ano na, Sa si BCD. Deck na ngayon. On deck. On deck na On ngayon. deck On na deck ba? na ngayon. On deck na ngayon na nandyan. Si on deck. Chismis lang po yan, ha? Chismis. Chisma. Alam mo naman kami. Alam mo naman. Machismax kami rin. Lalo na sa business. Alam namin kung sino yung mga masisikip na Amerikana. Saka yung mga maluluwang. Hindi, Finally po, Ah. makaka-export daw tayo ng avocado sa South Korea. Ngayong September na. Oy, avocado. For a country that's food poor, out of season nga yun. ang didiskitahan natin, mag-export tayo ng pagkain. Parang yung ginawa nila dun sa sa manok. Ang manok. Di ba? Mag-export na lang kayo. Wag, we don't want chickens. We don't want you to raise chickens so we can feed ourselves. Okay. Dapat mag-import tayo ng manok. Tapos pag-aralan nyo na kung paano kayo mag-e-export. So, i-export natin yan. Ito namang sinasabi, avocado. Avocado. Hindi nga tayo makakuha ng avocado para sa sarili Sa sarili natin, hirap na hirap akong bumili ng avocado. Nasaan ang avocado sa Pilipinas? In fact, Hindi nga. yung quality ng avocado na nakasanayan natin, yung medyo maano pa, yung maraming fibers. Oo. Ang i-export natin, hindi yung... Yun the best ang i-export natin. Correct. So, lalong mawawala. Minsan makakaswerte ka, uy, ang ganda ng avocado. Pero kasi may free trade na tayo. Oo. We have to take advantage So, of the baka... free trade. So, ubusin natin yung pagkain dito, dalhin lahat natin sa Korea. Tapos, kung gusto ninyo ng magandang Tapos kapalit avocado... kotse. Hindi, para pag gusto mo ng magandang avocado, mag-i-import tayo sa Mexico. Yan. Ganda solusyon Oy, in the world. yan. Yan. Gandang solusyon. All in the name of free trade. Yes. In the name of Okay. Because Trade. free trade is going to save us. Avocado. Napakahusay. Avocado. Tapos kotse from Korea. Tapos Mexico, avocado. Sabi pa po ng DTI, Yan ang gusto ng paborito kong kolumnista. Yeah, yung tama, mga ganyan. yan. Usapan. Free Ayan. market. Free market. ang potential daw po ng export natin ng agriculture sa Japan, 100 billion. Teka. Yup, ayun. Na, muntik Potential. no ng potential. Potential. 100 billion sabi po ng DTI. Hindi naka-quotation marks yung potential na yan. Potential, quotation. Potential. Parang intensified monitoring. 100 billion daw po ang potential. Sir, anong gagawin natin para maging realidad yung potential? Umarangkada talaga. Umarangkada talaga ang DTI, ano? Umarangkada. Yung, yung Tinutulungan PRQ. nila yung industriya ng press releases. Yung, Press release. Uy, bakit kailangan din kumain ng mga yan? So, sige. matindi ang kanilang Galing. Ilan ang tao sa, Sa ngayon daw Sa po, press 60% office lamang ng agriculture. Sa DTI. team talaga yan. Team, 28 people daw dinig. Ganun. 68%. 60% lang ng ating food production dumadaan sa cold chain. Ayan, during peak month. Kailangan daw tumaas yan para tumaas ang export natin ng food. Yan. Akala ko ba food deficit tayo? Ang lakas ng dating. Food Ito, deficit tayo. Mag-export. ito para rin yan At yung free mga trade lang,
pakapalan ng ano. Ng ano? Alin? Ng semento. Ano to 12 eh? inches yung mukha. Ay, yung ano, yung semento. Sorry. Dati yung ano lang yan eh. Yung gatas lang yan eh. Ngayon, oro ka na. So, Oro. Sabi ni Tenji, bakit di na lang natin i-export ang mga lintik na nagsasabi? Sorry po. Sige. Kasi una-una yung avocado, napaka-metaverse. Saan sa kaya sa Pilipinas ang may avocado pwede natin i-export? Tsaka yung marami, yung intensified avocado farming. grabe, Yan, pineapple daw, export Ang na natin. primary talaga Dati source na ng natin avocado i-export sa mundo is Mexico. Ha? Mexico talaga number one Oo, sa production. Sila po ang mahilig sa mga avocado kasi yung guacamole Yan yan. is made of avocado. Oo. Talagang By the way, tsaka may variety yung Hass, yung HAAS na variety, yun yung kulot-kulot yung balat. Balat. Kaya walang mga ugat. Kaya pag binuksan mo ang dinis, wala yung... Malinis, Wala yung malinis. ugat. Ayun At saka pala doon- yun. Tsaka pero maliit yung kanila. Maliit yun, talaga. Maliit yun. Pero doon, salad nga yung kanil avocado. Dito, hindi eh. Dito, dessert eh. Ang avocado natin eh. Oo. Oo, sarap Iba-iba ng yun, no? avocado na merong ano. Hindi, natututo na yung mga millennials natin mag-avocado toast. Oh, avocado toast. Wow. Invest butter daw. Avocado toast, Invest butter. Avocado, mas mura Mashed pa. avocado. Lagyan mo ng konting spices. Some people put paprika. Yes. Some of them Kami put may ibang salt ginagawa sa bahay. Ito, on toast. breast of Simple, chicken. simple. Pagkatapos lalagyan mo ng kamatis, wansoy, avocado. Ayan, hindi. Para yan yung... Kung masusunod ng DTI, magiging Galang- panaginip na lang yung ginagawa nyo. Mapupunta na lahat sa South Korea yung avocado natin. Panoorin na lang natin sila sa TikTok. Sa TikTok. Ayun, na kumakain ng avocado galing sa Pilipinas. avocado with condensada. Yan, mga... Mananawagan rin lang po ako. Sana i-improve na natin yung ating internet services. Alam ko maraming problema na si Sec Ivan. Pero ang laki po ng ng monetary value. Paano ba to? Ang laki ng kita ng mga online services. Yes. Kahit yung mga TikTokers, yung mga YouTubers. O yung online delivery, yung mga nagnegosyo, Mga ganyan, nagbebenta oo. ng pagkain. Yes. Kapag mahina ang internet, maraming lugar na hindi mararating and therefore lilit ang market nila. So Kaya yung mga nauso ngayon natin, kasi mura. Sa bahay ka lang, wala ka ng pwesto. Sa bahay ka lang, magbebenta ka ng pagkain. I-deliver mo by Grab. Even, Hindi kikita ka. even without yung physical goods, like mga graphic designers, Yan. mga programmers, yung mga gawa ng Yung mga, apps. kawawa naman yung mga scammers. Kapag mababa ang ating internet, Hindi mapapabilis ang kanilang kita. hihina ang Oo, kita hihina ng eh. mga scammers eh. On the Hindi other din tayo hand, naaawa. bibilis din yung enforcement pag maganda yung internet natin. Madali sila mahuli. Oo, correct. Mahuhuli rin sila. At saka, baka sana mabigyan natin ng pagkakataon, taas-taasan naman natin yung sweldo ng ating mga cyber experts sa law enforcement. Kasi ang pinakakalaban ng law enforcement, yung mga pirata. Na ang lalakas Train kumita nila, niya. oo, Lalakas kita niya. ititrain natin, kadalasan abroad, pagdating dito, after 2 years, pirated na. Yes. So ako, I don't mind. Talaga namang gusto natin makaahon sa kahirapan ng ating mga kababayan. Pero, sana, yung training na yan, Specialist yan eh. tuloy-tuloy. Talaga, very demanding. Oo eh. Specialist. Tuloy-tuloy ang training. Saka sana local di ba? Hindi. However, Sinasabi nga ni Chalex na we are going to leapfrog Yan! to services. Huwag na natin yung agriculture. Yan, ito at na saka tayo. sana tatapos-tapusin May na rin natin vision, yung mga visioning ganyan. yan. ano? Yung kanyang visioning, ganun siya. That's the most stupid proposition I've Di ba? ever. Leapfrog to Leapfrog to services. Yes. Pare, that's what the world is Ganito po yung katotohanan dyan. Ang agriculture base ng any economy, US, Yes, Russia, China, whatever, whatever. Oh. yung industries nyo will depend on what you produce, what your land produces.
kung ano ang mga industries. Yes. Canning ng food and everything. Tela, galing sa cotton, it's all agriculture-based. Yung industries po na yan na umaasa sa agriculture, kakailanganin ng service. And therefore, magkikreate ka na service sector. Dahil sa develop yung agriculture mo at saka yung iyong Industry. industries. Paano ka maglilipprag sa service kung wala kang industries? At saka 10% lang agriculture. Tapos, 10% na economy mo, agriculture, the rest imported. So, ano yung service natin? Importation. Yun. It's a Facilitation. service industry. Facilitation. Laglag na Facilitation. Kung ganyan po ang strategy ng Industriya ating yan. mga government officials, kawawa naman tayo. Yeah. Si Charles, kaya nga siya nagmamadali sa mga free trade. Leapfrog! Oo, leapfrog. Free Yeah. trade. Free Sana trade. rin, eh. Sure, leapfrog eh. Pwede bang, pa-arbor ng birthday wish mo na tigil-tigilan na ng mga department? Alam ko kasi. Hindi. Aarborin mo. Mag-PR, Arborin mag-PR. pa yung birthday wish. Uma-arbor ka pa? Hindi kasi, halimbawa, dahil panahon ng budget hearings. Okay. Tapos na raw. Humihingi sila. Patapos na. Pero panahon ng pagpapad ng accomplishment. Yes, yes. Naiirita lang ako dun sa mga iba na nag-iimbento na ng accomplishments nila or nagki-claim ng accomplishments ng iba. Kilala ninyo kung sino kayo, ha? Hoy! Oy! Tigilan ninyo yan. At saka hindi lang yon. Hindi lang nagpapad, nag-iimbento, whatever it is. Gumagawa kayo ng sarili ninyong universe. Ay! May sarili sila eh. Ang yaman Kasama na ba dyan naman. yung fake original? Ang yaman nila, ha? Yeah. Sobrang yaman nila nakabili ng sariling mundo. Oh. Kaya, Oh, yan. Sabi mo, avocado for For export? for export. Yes. uy, Eh, di naalala ko yan, ha? Yung fake memo daw. Oh. Yung Ano fake, yan? Ano yan? yung sa preso, Oo. may nag-issue ng fake memo na To release? galing, For release? transfer Ay! yung mga preso na involved sa Dilima drug case. Yes. Ta-transfer saan? From dito, Sablayan Prison and Farm sa Occidental, Occidental Mindoro. Papunta. back to the New Bilibid Prison. Fake yan. Totoo. Fake yan kasi fake kailangan talaga. protektahan yan. Hindi, fake talaga yan. Kasi Fake daw. talagang dinala sila sa sablayan. Inisyu ni Director General Gregorio Katapang daw yung memo. Ako. Napag-alaman nila na fake, Fake talaga yon. Muntik na forged ma-transfer. yung kanyang signature. Hala, Sino ang may pakulo niyan? Na ibabalik. fake ba talaga? Fake Fake talaga. talaga. Okay. Fake. Kasi baka naman, equivalent yan ng Inu- nahak ako eh. Pwede rin. Nahak. Hindi, may signature. Oh. So, hindi Kaya nga. digital eh. Okay, May signature. falsified talaga. Falsified. Forgery So, talaga. inutusan ni Boying, Secretary Boying, ang NBI. Teka, get to the bottom of this. Okay? Sino nagpapakulo niyan? Meron Na mga, ito-transfer. may mga, At saka bakit yung mga witnesses sa kaso dadali mo dito ulit. ni Dilima na drug case ang involved na mga preso? Ito yung mga hindi nag-recant. Yes. Really? Coincidentally lang. Ikaw naman. Yeah. Parang may laman ata yung sinasabi. Yes. Hindi yan yung mga saba. Ha? Hindi yan yung saba group. Hindi fake ka saba, pare. Genuine ang saba eh. Kaya nandoon sila. Tunay naman yung saba. Tunay yung saba. Yung fake yung memo signature. lang. Netong September lang daw po. Kaloka. Tsaka yung copy, digital copy, nung memorandum, in-email pa sa DOJ. Grabe. Toko naman yun. Ang galing nun. Ang galing nun. It came from the DOJ? No, in-email sa DOJ. It was Sabi daw, emailed to... ang email, si Rimulya, hinihikayat itong si Katapang na pinuno ng Bucor. Bucor na Na-i-transfer. na-i-transfer. I hope talagang forgery yan. Hindi yan yung nahack ako. Excuse. Pero sige. Shucks. Ang kapal ng mukha niya, na. Strongly advised daw ang leadership, sabi ng memo. Lampas 12 inches yan.
Lampas 12 Ang inches ang ano, oo. kapal at tigas ng mukha, sementong semento. Hindi, may kasamang ano na yan. Tsaka nangangamoy kasi dalawa yan. Number 1, sinertiorari yung second Yes, case. yes. Ibig Number sabihin ba 2, malapit na yung verdict dun sa ano. Hindi, ang sa ibig third sabihin daw case. nito, may mga kakampi pa si Dilima Sa loob. dyan sa loob Yes. na tinatrabaho Yes, yes. kung may nagpe-fake. Oh, alam na natin yan ever since the acquittal. Pati yung mga umiikot, para dyan sa mga mag-acquit. Tsaka yung mga ano yun, mga nangangamoy That's the word of acquittal the week. dyan eh. Alam mo, umiiba na ang ihip ng hangin ngayon. Kaya ingat kayo sa acquit. Ay, na, malapit na panahon po ang ngayon. amihan. Oo. Magmula sa Bare na bagat. Bare months na eh. Bare months na. Pero bago na lang matapos ako, huli ko, birthday wish ko. Yan. Ay, alam mo, ko na arbor. Hindi, yun na nga sana, yung ating, handa tayong tumulong sa ating mga secretary, Yeah, mga lahat. government Lahat, officials. government, Lahat. Diba, achievements lang kailangan. At number 1 birthday wish ko, ma'am, hindi ko nakalimutan ko sabihin sa PR nito, huwag nyo na susuotin yung chaleco uli. Uy! Yung dating, nag-tree planting kayo, naka-chaleco kayo. Tapos hanggang tuhod, malaki sa'yo. Hindi bagay. kasya. Oo. Hindi Pati si Chalex kasya eh. Wag po. That doesn't On work. that note, Tree planting? maraming salamat sa pagsubaybay sa karambolan nitong araw na ito. Ang tabayanan susunod ng programa Ronda Pilipinas with Sir Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, we'll see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.